Ito guys, natatapos lang natin magdilig. So, nandito na tayo sa ito, yung ating igiban dito. Magsisimula tayo mag-spray at lalagyan na natin ng tubig yung ating ayun, yung ating sprayer. Wait lang. Inom muna tayo. So, itong tubig na to malinis to, ha. Talagang napakauhaw. So, yan. Lalagyan natin ng tubig ating sprayer. Ikot muna to. Tabi muna natin itong timba. So, ito guys, itong sprayer natin, may laman na itong gamot. May laman na itong gamot, ha. So, gamot na gamit ko is Herbenex. Herbenex ba yun? So, ito, ayan siya. Ayan siya. Binili ko yan sa bayan 1,1. Pinabili ni tatay. 1,100 yung 1 gallon. So, tingnan natin kung maganda ba siyang gamitin. At tip lang din guys sa pag-i-spray ng gamit ang herbicide sa mga damo is ewan ko kung lahat alam ito or ginagawa, pinapractice na kapag nagtitimpla ng gamot na pang damo or ng herbicide is hinahaluan siya ng abono. So yung abono na hinahalo is ammonium. Hinahalo natin yun guys sa pag-spray ng pandamo para isa yun sa mga technique ng mga farmer. Once na na-sprayhan yung damo ng herbicide is hindi lang siya totally herbicide. So kailangan meron din siyang abono. So kasi kapag yon ang in-spray natin sa damo at namatay at nabulok, so yung abono na kinalo natin sa pagtimpla ng gamot is kakapit din siya sa lupa. So ibig sabihin, hindi lang doon yung gamot pandamo ang ginamit natin, yung lupa, ma-applyan din natin ng abono. Since hindi naman siya ganun kadami, kasi at least nakatulong tayo sa lupa na madagdagan ng abono. So, ang ginamit natin dito na takalan sa pagtimpla nitong herbicide is itong lata ng sardinas. Ito. So, isang lata nito, herbicide, tapos isang lata din ng ammonium na abono. So, ilalagay natin siya dito at imimix, tapos lalagyan ng tubig. So, ang dami ng tubig is nakikita nyo to guys, itong strainer niya. May strainer kasi to. So, kapag nilagay natin to dito sa loob, kalahati nito, yun yung kantuhan ng tubig. So, yan. At lalagyan natin ng tubig. Ito na ang gamitin natin, itong timba, pag salin ng tubig, para mabilis. Hindi ko alam kung ilang liters ba to? Parang 16 liters ata to, yung capacity nitong sprayer na to. A16. SA16. Oo, 16 liters ata to. So yun guys, ang measurement ng tubig doon sa isang lata ng abono at isang lata ng herbicide is for 16 liters. Isang puno dito. At kapag nagsalin ng tubig, huwag niyong kalimutan na nakalagay ito ha, yung strainer. Kasi ito ay yung nagsasala sa dumi. So, dumi ng tubig. Yung labod ba, yung latak. Kasi kapag nagkaroon ng latak yung tubig, magkakaproblema tayo dito sa pito ng ating dito sa ating pito. Okay? So, mababarahan yan. So, dapat hindi ito nababarahan. So, ayan na guys. So, puno na yan. Ayan o, kalahati. More than kalahati nga yung ano eh. Dapat kalahati lang daw niyan eh. So, ayan na. Mag-spray na tayo. Then, takpan lang natin. Itong sprayer guys, binili namin to sa Shopee. Katas ng Shopee yan. Magkano ba bili namin ito? 2,300 ata ito. 2,300. Kasi nag-Shopee na kami, mas mura.
Kasi nung nag-inquire kami dyan sa bayan, sa Rojas, yung Class A is nagkakahalaga ng 3,300 ba yun? Tapos yung original is nasa 4,000, 4,100, 4,200 something like that. Yung Class A, ano pa ata yung plastic? I'm not sure. Pero ayun, pinag-shopping na lang kami, di ba? Side story. At mag-spray na tayo. Pumilipit na. So, itong i-sprayhan natin guys is yung talagang kasi ang kakapal na nung damo. Mabuti sana kung yung damo na madaling bunutin baging. Ang lalaki pa naman ng stalks niya. Tapos, ang init, ang tigas ng lupa at ang hirap bunutin. So, ngayon nisipan kong i-sprayhan ng pandamo since may may gamot pandamo naman. So, yun na. Oh, kita niyo yan? Kung gano'ng kakapal. Oh, ayan na, yun nasa likod ko. Oh, diba? So, yun yung bibirahin natin. I-sprayhan natin. So, kasi talagang kawawa yung tanim. May mga, saging. Puno ng lakatan nito. Kawawa yung mga lakatan. Oh. Yung mga lakatan, payat na. Oh, payat. So, kita nyo yan. Oh. Oh, yan. Yung baging yan. Yung cover crop na tinatawag nila na baging. So maganda naman to, kaso nga dito ako magtatanim din ng kalabasa. Nag-cultivate na ako ng mga spot para mapagtamnan ng kalabasa. Ayan ito ko itatanim ng kalabasa. Simulan natin. So sisimulan natin dito guys. Yan, diretso yan. Isang diretso pa ganon. Hanggang sa maubos natin yung laman na ito. Pag sumobra dito, doon naman sa kabila may mga spots pa doon na merong tumpok ng damo. So, yung ko gagamitin. Hanggang sa maubos natin doon. Ang pag-spray na to guys, huwag natin ipapatama sa lalo kapag yung may mga tanim na, yung sa mga talbos, yung mga talbos ng lahat ng tanim, huwag natin patatamaan yun yung mga tanim natin, lahat ng crops natin na tanim natin, huwag natin patatamaan yung katawan at yung talbos niya kasi talagang mamamatay. So, hanggat maaari iwasan natin yun. So, ilayo natin sa puno, ilayo natin sa dahon para hindi siya matamaan. So ito guys, kita nyo ang taas ng na yan, ang kapal ng damo. Yan. So, spray natin.
Yan, so natapos na natin itong dito sa area na to. May laman pa ata to. So, i-spray ko din yun doon. May mga spots doon. Kasi meron pang mga nakakapal din ng damo. So, doon natin gagamitin. So ayan guys, natapos na. At tingnan natin pagkalipas ng mga ilang araw kung anong mangyayari na ito. Kung ganun ba ka-garantisado itong gamot na ginamit natin. So yun lang muna at see you on our future vlogs. Bye!